Kamusta mga kabigo? We're back here on another podcast and we're going to talk about one of the most important topics that we see na makakatulong dun sa ating mga estudyante to realize the importance of one important thing na feeling ko or feeling namin ay maraming nahihirapan. At ito yung tinatawag natin communication using the English language. No? Matanong ko lang kayo, Coach Arman, Brother Joey. Siguro sumahan natin kay Brother Joey. Nung ikaw ay nag-aaral, kumusta ang dating ng pag-aaral ng lingwaheng English sa iyo during elementary or high school? Um, well, ako personally, hindi ko talaga favorite ang English. Mm. During that time, parang naboboring ako talagang pag-aralan ng English. So, yun. Habang tumatagal, actually, mas na-appreciate ko siya nung nagtrabaho na ako. Nagtrabaho. Kailangan pala. Kailangan pala. Pero, kung if I may ask, palagay mo, hindi kaya ito ay teacher factor nung time mo na yun, na medyo parang, kasi feeling ko, lahat ng klase naman ng teacher ay napagdaanan mo din. Na yung mga magagaling, yung mga sakto lang, parang gano'n. So palagay mo, or magaling naman talaga sila, hindi lang talaga appeal sa'yo? I think, yung interest mo talaga, yun yung makakatulong sa'yo. Kasi kung interesado ka dun sa subject, magugustuhan mo siya eh. So, siguro for me lang, during that time talagang hindi mo siya na-appreciate. Hindi ko siya na-appreciate. Okay, thank you for that. What about you, Coach Arman? Kamusta nung ikaw ay nag-aaral ng English language and nung makikipag-communicate ka gamit yung language na yun, do you find it interesting or do you find it very difficult ang time na yun? Yung sa akin naman personal sa experience ko, kasi siguro may innate akong interest talaga sa English. Kaya ako, interested ako doon. Although, kung titingnan natin ang pag-aaral ka ng English, napaka-boring kasi napakaraming rules na dapat mong sundin, dapat sundin mo ganito, kung hindi. Sa maraming ganun. Pero sa akin, kahit ganun pa man, yung medyo na-enjoy ko naman yung mga rules na yun. Although, on the application side, kahit interesado ko na, syempre, yung skill ko pa na sa English is sabihin ko, inferior pa rin. But still, nandun yung interest ko to still go on para ma-improve yung communication skills ko gamit ang English language. So yun, no? Interesado kasi sa sir. Okay. So talagang wino-workout niya na mas ma-improve pa. So sa akin naman, during that time, parang hindi. Ganun yung impact sa akin. Yun yung impact. So magkaiba kayo ng experience, magkaiba kayo ng feeling or nararamdaman towards the English language. Alam nyo, napaka-interesting na tanongin ko ito sa inyo kasi ako, I myself been teaching for like 15 years lang. Kaya nasabi ko ito sa ibang mga episode natin. And ngapon ako na medyo hindi ganun kagalingan ang ating mga pag-aaral ngayon, hindi lamang sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pag-intindi at ganun na rin dun sa pag-spelling nga eh. Medyo no? Pero they're trying hard. It's just that parang hindi nila, yun nga, yung appreciation kung paano ito, kung paano or bakit nila kailangan alamin. Na, which brings me to a particular instance or idea na before daw, yung mga lolo natin, magagaling daw mag-English, particular na yung mga nasa norte. Pero ito kasi, kinalaman to sa tinatawag nating, may historical basis yan eh. No? Na sabi daw kasi, ang mga Amerikano, mas pinrioritize nila na sakupin yung nasa norte pabalik ng Maynila. At least that's what I've heard, no? And that's also the reason why most of the people in the northern Philippines are good in English. Now, yun eh. Yun yung parang gusto din nating ma-inculcate sa ating mga estudyante sa panahon ngayon. Kasi, nakakalungkot isipin pagdating sa communication skills, reading comprehension, and also yung spoken communication or yung
verbal communication rather, no, ay medyo nahihirapan talaga sila. And nakita ko at pinapaliwanag natin sa kanila, pagdating ba sa work, baka mahinging marinig ng ating mga viewers sa episode na ito, paano sabi mo, na-appreciate mo nung nagtatrabaho na Yeah, lang. yeah. So, in what instances did you see the importance and value of speaking Yeah, English? ito personal experience ko, no, kasi I tried to apply also before ng call center. So, nag-apply ako sa call center na basic lang talaga yung alam ko sa pagsalita sa English. And nag-fail ako for that specific na trabaho na yun. Brother, okay lang ba malaman na magkasama tayo nun? Yes. So, nag-apply ako dyan. And ang situation kasi, yung manner of interview is by group. So, you will have your partner, mag-uusap kayo in English discussion. Ngayon, dun sa part na yon, if hindi rin marunong yung kausap mo, magkakaroon ng hindi maganda yung discussion. So, and ako naman, kung i-relate ko yung English ko doon, talaga, hindi. Talaga nagbakasakalin lang. Ang basa But, na. tumama sa akin yun na, importante pala, mas may edge pala kung marunong ako. Kahit anong trabaho, siguro may chance ako To be apply accepted. or to be accepted. Be So, hired. yun. That's number one, no, na sa akin. So, inalam ko paano ko ba ma-improve yung English ko. So, you mentioned before na magbasa ka ng mga novels. So, nag-try ako niyan. Bumili talaga ako ng libro. Invested. Bumili ako ng libro para magbasa. Pero, yun, inaantok pa rin talaga ako. Hindi ko talaga siya gusto that time. So, but nag-gain ako ng nag-gain ako ng knowledge doon sa pagbabasa ko, pero hindi ko siya tinuloy. So, nung nakahanap na ako ng another job, so, na-realize ko na talagang importante kailangan kasi hindi talaga matatakasan. frontliner ako eh. Yung customers ko ay talagang mga executive, mga mayayaman na tao. Middle class, rich. Yes. Kailangan kong makipag-communicate din in English, no, kahit paano. So, malaking bagay siya. So, doon ko na mas na-realize na importante siya. And ngayon, ang boss ko is foreigner. So, very important para sa trabaho communication. In English. Yes. Brother Joey, may kwento kay Coach Arman sa ating mga viewers. Just like what we've said, both of us, all the three of us, we go way back. Hindi, kasama ko nga si Brother Joey nung time na yun. And I was waiting outside. Tapos naalala ko yung sinabi mo. Hindi mo kalimutan mo na yung sinabi mo sa akin. Pag lumalabas mo, I can still remember that, brother. Ang sabi niya sa akin ganito, bro, grabe mag-English yung kausap ko. Hindi umaangat yung ngipin. Well, yun ang eksakto sinabi mo sa akin. And they were really good because that was a call center industry and that's the HR. They're supposed to be really good. And kung iisipin natin, talagang yung dito pa lang, it's just the hiring process. No? So, ibig sabihin kung hindi mo na kayang i-communicate yung sarili mo or yung ideas mo, because you communicating your ideas, through that, you should be able to convince yung employer or yung HR, why should they hire you? Parang gano'n. Kung doon pa lang, medyo hindi ka na confident, talagang you're not going to succeed at that time. But the good thing about Brother Joey is that he had the initiative because he knew the value. No, he bought novels or books so that his skills is going to be enhanced. Pero one thing I'm going to give this to you, is nung kami mga high school, mga viewers, etong si Brother Joey, isa to sa mga tinatanong ko pagdating sa ano yung latest na English movie. Ayan, tinatanong ko siya palagi. Kasi ngayon, I think that particular hobby of his, na siya ay nakakapanood ng English movie, siyempre, doon pa lang natututo na siya. Of course, you cannot understand yung tinatawag nating sinasabi sa pelikula o yung
takbo ng pelikula kung hindi mo ito naiintindihan. And sinasabi natin sa mga taong nagtatanong, how did you become good in English, or at least know how to speak in English in a good way, is that triangulation eh. Kung pwedeng nagbasa ka, no? Kung pwedeng nakikipag-communicate ka, or kung pwede rin naman yung nanonood ka ng mga videos, movies, documentaries, or even pagka nagbabasa ka ng social media. Yes, Brother Joey. Well, tama, no. Malaking factor din na nakakapanood ka ng mga ganong movies. Ay, mag-drive ka nga lang eh. Di ba? Kasi, Or Netflix. especially nowadays, no, yung very, na yung technology natin, yung internet, no. Kung mapapansin mo yung mga bata ngayon, even may son, parang 3 years old pa lang, magaling mag-English. Oh. And walang nagtuturo doon. Nanonood lang siya ng mga YouTube Oo, videos, yung mga pangbata na English yung pinapanood niya. Doon natututo sila eh. So, surprisingly talaga, yung kabataan ngayon, magaling na sila sa English. They can communicate already sa English. Actually, mas hirap sila ngayon sa Filipino. Kasi yung anak ko, tinatanong niya ako nung nakaraan, Daddy, ano ba yung kwaderno? Kasi nagsalita yung teacher ko na ilabas na yung kwaderno. And he was like, hindi niya alam kung ano yung kwaderno. So, tinitignan niya yung mga classmates niya. And sila nagtatanungan. Ano kaya yun? So yun, ngayon mas exposed sila sa yeah, exactly. Yung exposure nila sa English language. So, may mga venues kung saan mas matututo sila. Okay. Thank you, Brother Joey. Coach Arman, what about in your point of view? Sa palagay mo ba, napakahalaga pa rin ng mga, para sa mga estudyante ngayon, maybe it's not only for the students, but also on the vantage point ng mga nagtatrabaho, no? Particularly kayo po ay nasa academe, no? Sa palagay nyo ay napaka-importante pa po ng pagkilala or pag-alam, no? Huwag na lang natin sabihin na expertise, no? Na marunong kang mag-communicate ng tama sa English language sa panahon ngayon. What do you think, sir? Napaka-importante talaga. Bilang isang nasa academe na kagaya natin, saka narinig ko sa Sir Joey na sa point of view niya, yung talagang real-world application ng tinuturo sa academe. Sabi nga ni Sir Joey kanina na nung una wala siyang interest, pero nung nakita niya yung importance nito, yung application, saka sa ngayon nagkaroon ng interest. Kung baga nabaliktad, ayaw niya man, kasi kailangan eh. Diba? There's a need. Sa atin, bilang isang nasa academe, unang-una, kailangan i-motivate ng bata. Kasi lalo na sa public school, ang public school kasi iba yung culture ng public school sa kayo private school. Siguro, isa pa doon, ang difference is nagbabayad na sa private school kaya mas mataas ang motivation mag-aral. On the contrary, sa public school naman, since free man, parang ini-ignore lang. Hindi nila ginagrab yung opportunity na ito ay yung mga teachers is binabayaran, although they're offering that for free. Diba? Yun ang nakikita ko, yung motivation sa public school. Mababa, although hindi naman lahat. Pero in general, para kasi nagiging culture kasi ng public school na parang tinitake for granted yung pag-aaral. Correct. And siguro yung sa dahilan kung bakit mula sa grassroots, sa grade school, hindi natuto yung bata. Kaya, spoken English, okay sila. Kasi may YouTube eh. Maririnig nila, saka maririnig mo sa the way they speak. Parang native ang level eh. Kaya lang, pagdating sa written, mahina sila. Yes. May difference ang spoken sa written. So sa grassroots, hindi nakakapagsalita sila, pero when it comes to written, medyo nade-detect ng mga standardized test na medyo may problema dapat i-improve dito. Kaya napaka-importante ng lingua. And besides, hindi lang yun, di ba? Narinig natin kay Sir Joey na yung real-life application is talagang napaka-importante. Kasi ngayon, hindi na tayo confined sa local within the Philippines. Ang trend kasi is globalization. Global. Ang China, ang Japan,
alam natin na itong mga bansang ito is talagang napaka-loyal sa kanilang sa national language. Pero at Yes, yan, oo. tinan mo, talagang nag-strive sila para matutunan yung lingwa. They even hire Exactly. foreigners as, Oo, as teachers. tutor. Right? Oo, yeah. Kaya, yung ba, nakikita ko talaga, napaka-importante. Ngayon, hindi na mga estudyante na realize yan. Unless, dumating sa punto na, kagaya ni pinagtag ni Sir Joey, na makita talaga nila yung real life application ng English na. Ako, alam nyo, thank you for that, Coach Arman. Siguro, ang pinakamaganda ay i-bridge natin yung gap. No? Na kung saan, kagaya na sinabi nyo po, we have to make them realize yung tinatawag nating kahalagahan or paano ba i-apply yung English language pagdating sa industry mismo, pagdating sa work, pagdating sa business. Ako, as an educator, ang ginagawa ko dyan is I treat my learners or my students as if they are employees. And then, I tell them na paano kung halimbawa sabihin natin, you are working for a company. Kagaya po sa inyo. Di ba? Nasa sales or nasa business industry. Now, what if the higher authority is going to ask you to file a report? And your boss, say for instance, in the case of Brother Joey, is a foreign national. Now, how would you explain yourself or the problem or the situation if you do not know how to communicate in English well? Whereas, kung yun lang yung naiintindihan na language nung higher authorities o nung executives. So doon pa lang may problem ka na. And again, we're not talking about knowing English language for academics, not only for scientists, not only for ATM graduates or business graduates or even social sciences, but even in the tech book or technical vocation. Ang palagi ko nga sinasabi dun sa mga estudyante, say for instance, you are an automotive student. Tapos sabihin natin, you happen to be working in a multinational company, whether here in the Philippines or abroad, and then it happened that a foreign national owns a particular car and you are the mechanic for that particular car. Now, how would you explain the problem of the car if you cannot communicate efficiently and effectively? Now, in the case of, say for instance, you are in the hotel and management industry. Halimbawa sabihin natin, you're serving customers in a hotel, and then the customer is trying to ask for a particular, trying to request something, but unfortunately, you do not get the idea of what they're talking about. No? Lalo na, pag halimbawa sabihin natin, the foreign national is not also good in speaking English. No? Siyempre, you will have to probe. Tatanungin mo, what seems to be the problem? What they need? Something like that. If you cannot communicate, you are not going to be able to supply or provide the right solution to the problem of the customer. So you failed the customer experience. Ano mangyayari? No? The thing is that you're not going to be efficient as a worker. Now, the question is, can we actually do away with this? Pwede po ba na mag-survive kami sa isang mundo na kung saan English is not going to be used? Unfortunately, it's sad to say, it's not going to happen. Because as of the moment, it's the primary language we're using around the world. And kaya sinabi ni Coach Arman, because of the globalization, this is something na talagang dapat nating aralin. No? And kita naman natin, it has been experienced on the part of Sir Joey in the industry. Definitely importante ang matutunan ang English language. Now, pagdating sa puntong ito, sa palagay ninyo, ano ang masasabi natin sa ating mga learners na nag-i-strive na matuto sa English language and yet nahihirapan sila? Siguro, coming from the industry, tanungin muna natin si Brother Joe. Una, kailangan mo talagang aralin yung interest mo na matutunan siya, kailangan nandun. Kasi pagka hindi mo siya tututukan, hindi mo siya ipa-practice din, no? Hindi mo talaga siya matututunan. Maybe that's also the reason why yung other countries, no, na hindi talaga
marunong makipag-communicate dun sa... So Brother Joey, if I may cut you off, so yung interest, sabi mo kanina, Mm. napaka-importante nito. Pangalawa, do you believe that understanding the why, bakit mo yung ginagawa, ay importante din? Yes. Bakit po? To be more competitive. Competitive, Para sa akin, yeah. Fair. yan yung isang kasi advantage mo yun eh. Mm-hmm. So, kung marunong ka doon, mas may edge ka Mm-hmm. to other applicants siguro or to other people na mas magagamit ka compare sa kanila. So, yun ang ano mo. Okay, nabanggit ni Sir Joey, yung tinatawag natin competitive. Now, on the part of educators in the academy, Coach Arman, meron tayong mentality na ganito. Ang maraming Pilipino naniniwala na pag halimbawa daw, magaling mag-English ay matalino na daw. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na pagka magaling mag-English ay may matalino na kaagad? Or is it going to be a sign of intelligence? So, no? Naniniwala ako kasi nga na based to theory of multi-intelligences, Mm. ang tao ay may kanya-kanyang talent. May magaling sa math. Fortunately, kung magaling ka sa math, hindi ka naman ganun kagalingan sa English. Or may magaling naman sa English, hindi naman ganun kagalingan din sa math. Pero meron akong nakasama dati kasi nagturo ako sa OLOPS, isang school sa Marikina. Magaling siya sa math, teacher. Ngayon, meron siyang racket na pagdating ng summer, yung galing niya sa mathematics ay nagagamit niya bilang negosyo. Kaya lang hindi siya nagde-deliver. Ang ginagawa niya, nag-hire siya ng English teacher na makakapag-deliver para matulong effectively yung ideas. Tinuturo niya lang yung kung paano siya ginagawa. Pero ang nagde-deliver ay English teacher. Magandang discover. Para sa akin naman, to answer the question, kung sign ng intelligence. Masasabi ko na matalino siya because kaya niya magsalita, kaya niyang or fluent siya sa English. Pero hindi siya sukatan ng talino. So, yun yung magkaiba kasing bagay yun. So, merong mas matalino pa, even marunong ka or magaling ka mag-English, merong mas magaling pa sa'yo. Exactly. Mas matalino sa'yo. So, matalino siya pero hindi siya sukatan ng talino. You can say that he is good maybe in language, intelligence in language, pero pagdating sa, kagaya nga ng sinabi ni Coach Arma, pwedeng hindi magaling nga siya sa English, pero hindi siya magaling sa math, or hindi siya magaling sa managerial skills or people skills. Kasi yung tinatawag nating galing, skills, malawak na usapin ito. No? Kaya nga, pumapasok din dyan mga kabiboy, yung tinatawag nating multiple intelligence ni Howard Gardner. No? Na may intelligence sa painting, may intelligence sa math, may intelligence sa logic, may intelligence sa people skills, mga gano'n. And what we can draw from this discussion is that ang tinatawag natin, maybe you are good at something, I am good at something different, you are good in another thing, but if we're going to work together, we can definitely complement each other. And we as a team, we can really come up with the best solution to a certain problem if we are going to help each other. And it's the teamwork. At alam naman natin ngayon na it's one of the many things I think in the industry na talagang kailangan, no? Yung people skills, sir. I remember a company was asking me to train their people when it comes to people skills. So, napakaganda ng kwentuhan natin pagdating dito sa kahalagahan, no, ng English language. Siguro, let's give our viewers a final takeaway pagdating dito sa ating tinatawag na topic na the importance of English when it comes to work, study, and of course, maybe in their personal life. Let's begin with Sir Joey. Yeah, isa sa katangian ng Pilipino is yung magaling tayong mag-adapt eh. Mabilis naman tayong matuto and we really do our best para matutunan yung isang bagay. And for this specific topic, no, about English, to be more competitive, no, hindi lang, kaya nga napakadaming Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo kasi kaya nating maipagsabayan. So, I think it's an advantage na marunong It's an tayo. advantage. Yeah.
Thank you, Sir Joey. Coach Arman. Sa akin naman, sa academic side, gusto kong i-motivate ng bata na talagang nakagaya na rin natin ang real life application ko Sir Joey sa industry na talaga napaka-importante niya. Kaya lang, siyempre, may ibang factor din na possibly ang bata is less motivated kasi nga, possibly, hindi na rin minomotivate ng magulang. Kaya meron din ako mensahe sa mga magulang. Bilang isang educator na nasa academia na naranasan ng mga problema, nakikita yung problema sa bata na naririnig ang inahin nila. Tulungan natin ang mga bata, ang mga anak na ma-motivate. Ipakita natin bilang pakikipagtulungan sa teacher kasi hindi lang naman po ito trabaho ng teacher. Trabaho po din po ito ng magulang. Kung tayo po ay magtutulungan, mapapataas natin ang motivation ng bata na mag-aral. Right. Para sa kanila din po. Diba? Sa ating lahat bilang isang bansa. Kasi ito yung mga future leaders natin eh. Yes. Ano mangyayari sa isang leader kung hindi ka marunong mag-communicate o mag-convey ng ideas? Right. So, napaka-importante po talaga. Kaya mag-aaral po tayo ng maayos. Lalo na po sa English language. Okay. So, mga dear viewers, mga kabibo, makita po natin kung ano po yung mga in-highlight na mga ideas ng ating mga kasama sa episode na ito. Learning the English language is important and it can be possible. Number one, if we are going to have interest and we really love or like to learn the English language for a particular purpose. Pangalawa, gaya din ng sinabi nila, kinakailangan din na yung support system natin, like family, school, is going to set up an environment for us to be able to learn or aid in learning the language. At pangatlo, nakikita natin yung importance ng English language pagdating sa communication natin sa ating pamilya, sa workplace, no? Kasi pag hindi natin ito natutunan ng maayos, is we cannot convey the ideas that we would like to tell the people around us, our boss, our family. And if we are going to fail to tell them or to give them the actual idea or things that we wanted to say, baka mamaya magkaroon tayo ng misunderstanding. And misunderstanding leads to a lot of things na hindi kaaya-aya. So, maraming salamat mga kabibo sa pagsama nyo sa amin dito sa episode na ito. Naway marami kayong natutunan. At kung nagustuhan ninyo ang aming episode, please hit like. And maybe kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe to our channel. Paano? Hanggang sa uli. Paalam!